4, sabi niya, hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na bibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay? Kaya napakabuti niya sa iyo. Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisi, pinapabigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol, sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao o sa kanilang gawa. Ang mga nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapwa, matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. Pahihirapan at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Sapagkat ang Diyos ay di nagkatangi. Ang lahat ng nagkasala ng hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay parurusahan ng hindi batay sa kautusan. At ang lahat ng nagkasala ng saklaw ng kautusan ay hahatulan batay sa kautusan. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang mga tumatalima rito, ang pawang sala ng Diyos. Ang pawawalang sala ng Diyos. Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gagawa ng ayon sa hinihingi nito sa atas ng kanilang katutubong bait, ito'y magiging kautusan para sa kanila. Ipinakikilala ng kanilang gawang nakasulat sa kanilang mga puso ang hinihingi ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan at kung minsan naman ipinagtatanggol sila ng kanilang isipan.